Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 7,988 subscribers. 12 na lang po, mag-8,000 subscribers na tayo. And hopefully, we can be able to attain that today. Thank you so much. God bless you all. Keep on sharing, keep on helping, and of course, keep on subscribing. Thank you so much, guys. God bless you all. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Okay, so pag-usapan po natin today ay yung ano no, sinabi po ni, hindi naman sinabi, don't take it literally, pero parang ganun ang pagkasabi ni dating senador Panfilo Ping Lacson. Si Panfilo Ping Lacson po ay tumakbo na po ito 2 beses ng Pangulo ng Pilipinas, ngunit lagi po itong talo. No? Pero pag senador, lagi naman po itong nananalo. No? At saka naging advisor din po, ito parang good governance yata yun, ni dating Pangulong late President Noynoy Aquino. And according to Ping Lacson, pinaka-the best president daw ever ay si Noynoy Aquino at hindi si Bongbong Marcos, hindi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte at kung sino pa man. Nako po. Okay? So yun po napaka parang controversial ng mga sinabi niya, no? So ang sabi niya, ang pangit daw ng palabas. Yan. Ano ba yung palabas na yun? Okay? Kasi nga po yung yung ang tawag dito kahit sino naman no? Napanood natin yung hearing na ang nag-lead doon ay si Alan Peter Cayetano ng Taguig. Nandoon si Nancy Binay bilang guest, no? Kasi hindi naman po siya miyembro ng committee na yon. So guest lang po siya. Pero nagpunta po rin siya doon. Si Nancy Binay ay from Makati and si Binoy from Bicol, Nueva Ecija and Quezon City. Si ano po yun, si Senator Robin Hood Padilla, no? Umattend po siya bilang miyembro ng Senado, ay miyembro ng committee na yon, no? Kain lang siya ng kain, parang pero anyhow, wala namang pinagbabawal na kumakain doon, no, sa meeting na yon. Kahit sino naman, kahit lunch meeting, 'di ba, working meeting, something like that. Okay? Pero hindi mo po akalain na ganoon, 'di ba? Yung mga words na yung palitan nila ng yung sagutan nila, parang hindi siya hindi siya pang statesman, no? Hindi, wala. Yung mga unang panahon ng mga nanonood tayo at saka yung mga nagbabasa tayo, napaka nila, no? Ngayon pa lalo na syempre napaka sensitive ng mga tao ngayon, di ba? O ito, sabi ni Lacson, yung Binay Cayetano feud over new Senate home, painful to watch or pangit, no? Pangit talaga. Okay? So dati po kasi parang pro tempore na rin yata si Lacson, no? Nag-majority floor leader na rin yata ito. Hindi po natin malaman, no? Pero isa na inahangaan din natin ito kasi isa sa mga senador na hindi tumatanggap ng Countrywide Development Fund. Mabuhay ka, no? Mabuhay ka, dating PNP chief at dating senador Ping Lacson, no? So si dating senador Panfilo Ping Lacson from Cavite yan, no? Inaano niya dati na tatakbo siya bilang gobernador ng Cavite, ngunit sa survey laging pangit yung dating. So nalulungkot siya, no, dahil sa away ng dalawang incumbent senators natin, no, over sa new Senate building in Taguig City. Actually, si Ping Lacson ay isa sa mga senador na bumalangkas ng paglipat ng Senado from GSIS building to GSIS sa Taguig, no? Ayan, kasi dati po nasa National Museum yan, no? Diyan sa Maynila, tapos lumipat diyan sa Pasay ba yan o Pasay, sa GSIS building. Tapos ngayon, nangungupahan kasi sila sa parehas na kung gusto nila, permanente na nilang bahay. Wala namang masama doon, pero napakamahal naman talaga, 'di ba? Okay, kasama po diyan si Panfilo Ping Lacson na nagplano 'yan, no? Pero yung 8 billion is 8 billion, mahal pa din po 'yan, no? So sabi Cayetano, kasi si Cayetano at Binay trade barbs last Wednesday, no? Kasi yung Senate Committee on Accounts began reviewing the cost of the building. Nako, both Lacson and Binay previously chaired the committee. Ayun pala no? Si Binay, si Lacson, yun pala. So kaya nang gano diyan, 'di ba? The panel is currently headed by Cayetano following the change in the
Senate leadership last May. Ganun naman pala yun, di ba? Itong tatlong taong ito na nabanggit ko, ang unang-una diyan si Lacson na nagplano, no? Na isa sa mga senador na nagplano na lilipat sila diyan sa Taguig. Okay? Ang Senate President noon ay si Soto. Pangalawa ay si Binay, no? At pangatlo ay si Cayetano. So siyempre, nagkakaroon ng public hearing diyan conducted by the Committee on Accounts. It is a correct call by the present Senate leadership since the issue involves public funds. The ensuing exchange between two former colleagues last Wednesday was painful to watch, to say the least. No? Bakit naman masakit? When he was the head of the committee, Lacson envisioned the new Senate home to be world-class and iconic. Ayun naman pala eh. Kayo pala nag-design yan. Bakit naman ganun? Ipapasa nyo kay Binay. No, kay Lacson pa pala yan eh. But he is now saddened that it is now perceived as another symbol of government abuse of public funds. Naku, kayo may kasalanan yan, hindi pala si Binay. Kasi kayo mismo di ba? While the century-old dream for the Philippine Senate to finally have its own home, one that is iconic, secure, functional, and green, is about to come to fruition. It is sad that it is now perceived, rightly or wrongly, as another symbol of government abuse of public funds. No, kasalanan nyo yan, dating Senador Ping Lacson, dahil nga nagkakaganon. No? Yun ang perception ng tao. Nako, 8 billion is 8 billion, 21 billion is 21 billion, 23 billion is 23 billion. Ilan na mabibigyan ng oportunidad at pagkain ng masang Pilipino, no? Kaya po, no, pag tayo ay tumakbo bilang party list congressman o kaya mayor ng isang bayan, no, huwag niyo pong kalimutan ha. Iboboto natin si #WalkWithLand. Okay, si Senate President Francis Escudero in the meantime ordered the review of the project after learning that the construction budget had already ballooned to 23 billion from the original 8.9 billion. Sabi nga, kung kaya niyo sikmurain 'yon, di kaya nyo, pero si Senator Chis Escudero, hindi daw niya kaya. Kahit ako, no? Yung 8.9 billion na lang sa 24 senador, naku po, ba't hindi ba kayo magkakasya dyan sa isang di ba? O yung sa GSIS building, malaki na nga yan eh. Bakit hindi naku po, at lipat kayo sa isang murang lugar, no? Kung talagang meron kayong malasakit, no, malasakit sa ating mga kababayan. Parang wala. Ngayon, yung 8.9 billion, nalalakihan na nga tayo. Much more pa 21 billion. Ito, nagdadahilan pa si Senator Nancy. Sabi ni Senator Nancy, hindi yan 23 billion, 21 billion. Pero tignan nyo, di ba? 2 billion nga lang difference eh. Di ba? Tako. Senate Francis, di ba? So sabi ni Escudero, requested a meeting with Lacson and former Senate President Vicente Tito Soto III to discuss his project review plan. So after that meeting, Lacson said he contacted Cayetano and suggested getting a briefing first from the Senate coordination team about the project status and other details. Lacson also suggested that Cayetano and Binay meet to discuss some possible issues pertaining to the ongoing construction. Tama naman yun. Ayun nga sinasabi natin from the very start. Bakit hindi si Cayetano mag-initiate ng meeting bago ito magko-conduct na ito? Kasi internal naman sa kanila yun, no? Together with Nancy Binay, no? Together with Ping Lacson, together with the former Senate President Vicente Soto III. Pero hindi nagkaganon no? Para bang sinasabi na may allegations agad ng mga corruption diyan or ng anomalies, ng fraud, ang hirap ng gano'n, di ba? Siyempre, no, magre-react at talagang mag-aalma din yan si Senator Nancy kasi siyempre may pinoprotektahan din yung pangalan. At tandaan natin, si Senator Nancy ay tatakbo bilang mayor ng Makati City at yung trauma ba na naalala niya noong 2015, ganyan ang ginawa ni Senator Cayetano sa kanyang amain. Kaya po, more or less, natalo po yan noong 2016, no, bilang presidente ng Pilipinas. Okay? So yun. So my offer to mediate was actually a request from Senator Nancy after she visited me in my office with my two former staff who now work in her office. Ay, naku, yung former staff pala ni former Senator Lacson ay nagtatrabaho ngayon diyan sa office ni Senator Nancy. So anong irregularities doon, di ba? Senator Allen actually agreed to vote although the meeting has yet to be scheduled. Ayun naman pala. Okay,
O sige po ha, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. No? So talaga napapagitan sa palabas si dating senador at saka incoming senator Ping Lacson. Okay, sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman para we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much guys. God bless you all.